Bumuelta ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ebidensya ng prosekusyon sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Giit nila, walang ebidensyang magpapatunay na may direktang utos si Duterte na patayin ang mga sangkot sa iligal na droga. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda. President, Your Honors, it is the same... Iginiit ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ibasura ng pre-trial chamber ang kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo dahil walang sapat na batayan para ituloy ito. Sumentro ang defense team sa pagbuelta sa argumento ng prosecution sa ikatlong araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa ICC. Gate ng lead counsel ng defense team na si Attorney Nicholas Kaufman, pinili lang ang mga videos na ipinakita ng prosecution para bumangga sa argumentong may malawakang pagpatay sa bansa noong administrasyong Duterte. Isa pa sa ipinunto ni Kaufman na walang naganap na pag-atake sa mga ordinaryong sibilyan. But the target of the attack was not the Filipino as a whole, but the suspected drug pushers and criminals. Now, even if the former president did promulgate an organizational policy of eliminating suspected criminals and drug pushers, which he most definitely did not, this policy did not and could not constitute an attack directed against a clearly definable civilian population. Iginiit din ng defense team na hindi pagpatay ang ibig sabihin ng salitang neutralization, kundi paghuli sa mga hinihinalang drug users o kriminal. Neutralization, and I quote, "A police intervention in strict accord with the use of force continuum and or principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, capture, surrender, or other acts to subdue the suspect." Gaya ng inaasahan, sinabi rin ni Kaufman na self-defense o pinoprotektahan lang ng mga pulis ang kanilang sarili sa mga operasyon na kanilang ginawa. Kwestiyon rin ni Kaufman ang mga witness ng prosecution at sinabing walang basihan ang mga sinasabi nila. Wala rin daw direktang pruwebang hawak ang prosecution tungkol sa direktang utos ni Duterte sa mga pagpatay dahil wala ni isa sa mga witness ang nakarinig dito. Ang sinasabi rin na Davao Death Squad o DDS Group ay hindi umano makatotohanan at idinidikit lang kay Duterte. Hindi rin pinalagpas ng defense team ang mga binanggit na co-perpetrators ni Digong sa kaso. Nanindigan ng depensa na walang common plan na nangyari sa pagitan ng dating Pangulo at mga co-perpetrators nito. Kasama rin ang tokhang na isa lang umanong legal operation ng mga pulis kung saan kakatukin ang mga bahay para pakiusapan na sumuko. Para sa defense team, malabnaw ang mga inilatag ng prosecution kaya walang dahilan para ikumpirma ang kaso at ituloy ang paglilitis sa dating Pangulo. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.